Magkano daw ang placement fee dito sa Czech Republic? So, pagdating po sa placement fee, pag-usapan natin yan ngayon. Ang placement fee dito sa Czech Republic is nagre-range siya depende sa kung magkano ang basics monthly salary na i-offer sa inyo. So, pag nag-apply kasi kayo sa agency sa atin sa Pilipinas is bibigyan kayo ng job offer. Etong job offer na to nakalagay kung magkano yung basic salary nyo, kung magkano yung kakaltasin sa inyo, magkano ang bayad sa accommodation, and magkano ang magiging net pay nyo or kung magkano ang possible estimated na sasahurin nyo in a month. So, ang tingnan nyo doon is yung basic monthly salary nyo. Kung magkano nakalagay na basic monthly salary, mostly yan ang nasusunod sa pagkuha nila ng placement fee dito. So, for example, ang iyong basic monthly salary na offer sa'yo is 25,000 crowns. For example, 25,000 crowns yung iyong basic monthly salary, i-times mo siya sa kung magkano ang palitan ngayon. So, nakadepende to kung kailan ka magbabayad ng placement fee. Kung sa panahon na nagbayad ka ng placement fee is iba yung range ng palitan, so magiging iba ang computation. Pero I give you an example lang. So, kung 25,000 crowns na nakalagay sa basic monthly salary mo, ita-times mo siya sa kung magkano ang palitan. So, for example, ang palitan today is 2.80 or 2.80 equals to 70,000 pesos. So, yun po yung magiging monthly salary mo. Bakit nangyayari na 70,000 pesos lang naman, pero bakit ang singil sa akin ng aking agency is 75 or 80,000 pesos? May mga iba kasi na nag-a-add sila sa small amount. So, meron din namang iba na sinasabi nila na meron daw yung VAT. So, I'm not sure, pero yun kasi yung madalas na nangyayari. So, sinasabi nila na meron kasing VAT, kaya dinagdagan namin, etc., etc. Pero sa amin kasi, in my case, sa akin, may personal case, kung magkano ang palitan ng araw na yun talaga yung binayad namin. For example, ang palitan that time, noong panahon na nagbayad kami, lumabas siya na 48,750. Noong panahon namin yun, 2022 pa kasi yun, maliit pa yung palitan noong time na yun. Kaya 48,750 lang yung aking binayaran na placement fee at that time. Kasi yun ang lumabas sa palitan. So, kahit may putal siya, yun pa rin yung ibibigay ko. And cash ko siyang ibibigay sa aking agency. May mga agency ngayon na tumatanggap na sila ng online, pero may mga ibibigay lang kayo na proof na nagbayad na kayo. Pero bottom line talaga nito is kung magkano ang basic monthly salary mo, yun po yung iyong magiging placement fee na ibabayad sa iyong agency. So, wag tayong mag-isip ng less. For example, is nasa 70,000. So, ay baka pwedeng maging 60,000 to, pwedeng maging 55,000. So, impossible po yun. Possible na tumaas, pero hindi po siya bababa. Now, meron ding iba na nagsasabi na merong airport ticket. So, ito po ay depende naman kasi sa agency na pag-applyan nyo. May agency kasi na pinag-applyan nyo na no need ang airport ticket kasi sagot na po ng employer. No need ang visa kasi sagot na ng employer. Meron namang iba na magbabayad ka rin ng visa, which is nasa 12,000 pesos ang range niya. 12,000 to 15,000 pesos ang range niya. Pero kung magdala kayo ng 15,000, may matitira pa doon. Pero ang placement fee niya, yun nga po, basic monthly salary, doon siya ita-times sa palitan ngayon. So, ganun lang yung labanan, no? Ganun lang yung computation po doon. So, nakadepende yun sa offer sa inyo. Kasi may offer, alam ka naman sabihin ko yung exact amount. Kasi may offer kasi na ang offer lang is 21. May offer na 23, may offer na 25, may offer naman na 35. So, iba-iba po ang offer ng mga agency. Nakadepende po yan sa magkano ang offer sa inyo na 1 month basic monthly salary. So, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong, no? Kung magkano daw ang placement fee dito sa Czech Republic. So, pagdating naman po sa mga gastos, guys, kung halimbawa gusto nyo talaga mag-apply, wala pong problema na mag-apply kayo. Kahit maliit, small amount pa lang yung pera nyo, wala pong problema na mag-apply kayo. Kasi kung kaya nyo gawin yung mga pamasahe, mga medical, wala pong problema. Kasi, ang visa po kasi, pag halimbawa, naka 1 month or 2 months ka na nakapag-apply, saka pa lang magkakaroon ng visa. So, pagkatapos ng visa naman, yung mga requirements mo, ayusin mo. So, hindi naman po ganun kalaki ang gagastusin mo. Malaki lang talaga magagastos mo pagdating sa visa at saka pagdating sa placement fee. At kung ikaw po ay hiningian ng iyong agency ng processing fee at saka ng airport ticket. Pero hindi siya masyadong, hindi halos lahat ng agency ganun. Kasi kadalasan ang agency, ang hinihingi lang is yung sa visa at saka yung sa placement fee. So, pwede kang mag-apply kasi ako before wala akong hawak na malaking pera. Actually, talaga, yung pera ko talaga nun kasi nagugwardya ako at that time na nag-apply po ako dito sa Czech Republic is nagugwardya ako nun sa Pilipinas and then wala talagang hawak na pera nun. So,
pupunta ako ng agency ko. So, nagkataon naman kasi sa Manila ako nagguardia. Punta ako ng agency ko, may pamasahe lang ako. Tapos, nung visa ko na, nanghiram lang ako ng pambisa ko. And then, after nun, after na ako, kumpleto na ako ng requirements, lahat-lahat na, lumabas na yung visa approved ko. And then, kinailangan na namin na magbayad ng placement fee. Doon naman po ako nang hiram ulit sa iba. So, meron naman tayong iba na pwede kang mag-loan kasi. Pwede kang mag-loan na sa mga ka-tie-up ng mga agency nyo. Pwede rin po kayong mag-loan doon kung gusto nyo na mag-loan kayo. So, kung gusto, sabi nga nila is may paraan. Pag ayaw is maraming dahilan. So, it's up to you na lang guys kung gusto nyo mag-apply or hindi. Basta sinasabihan ko kayo ano yung mga possible na pwede nyong ma-encounter during sa pag-apply nyo. Kung magkano yung pwede nyo magastos. So, kung sabihin natin na wala kayong airfare ticket, sabihin natin siguro mag-range yung inyong magagastos. Siguro nasa 100k. Ganon. Pero hindi po siya isang biglaan na 100k kaagad. So, mag-apply ka muna, magbi-visa ka. So, unti-unti. Halimbawa, isang buwan, ayan, tungkol sa ikaw ay sa mga pag-ayos sa mga requirements, kailangan may handa kang siguro mga 5,000, siguro pwede na yun para sa requirements mo. Tapos may medicals, magkano medical, siguro handa ka rin ng 5,000, no? Labis-labis na yun, kasama na yung pamasahe mo. And then yun sa visa naman, kung ikaw din na magbabayad ng visa mo, kasi may mga ganyan na ikaw magbabayad ng visa mo, handa ka lang ng 15,000, no? Manghiram ka lang muna. Tapos, after naman 2 to 4 months, saka naman ma-approve yung visa mo, saka ka naman hihinga ng placement fee kapag paalis ka na, pag siguro mga 2 weeks before ng flight mo, saka ka naman hihinga ng placement fee. Kaya, hindi siya ganun kaagad na kakailanganin mo ng malaking pera. So, yun lang. I hope nakatulong.